Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, magandang araw po sa inyo at sa mga followers nyo. 2 weeks pa lamang po ako na nag-subscribe sa channel nyo habang ginagawa ko ang sulat na ito. May ibang channel na rin po akong napakinggan pero parang gawa-gawa lang nilang story dahil halata ako sa takbo ng kwento nila. Pero nakot ang atensyon ko ng channel nyo kasi totoong mga nangyari at ang lalong nakapagpahook sa akin ay yung boses nyo na may something na parang nakakael. Pakinggan, bedroom voice at swabing pakinggan. Anyway, gusto ko lang pong ibahagi ang nangyari sa akin recently. By the way, ako po si Jay at nasa 50s na pero marami po na nagsasabi na I look younger than my real age or madalas na mapa-second look sila kapag sinasabi ko ang real age ko. In short, younger looking po ako. Mukhang Chinese pero pure Pinoy po ako. Maputi at minsan ang tawag sa akin ng close friend ko na twink looking daw ako. Kasi slim po ako pero may abs ng konti at may chest at konting muscle kasi I used to gym before pero nag-stop na kasi naubusan ako ng time at pagod sa work kasi gabi na ako nakaka-uwi ng bahay. I'm still working at my age sa isang private company dito po sa Manila. Anyway, hindi na po bago sa akin ang mga ganito kasi nagkaroon na po ako ng partner na seryoso. Yung una is tumagal kami ng almost 5 years. Nag-live-in po kami pero dahil mas bata sa akin kaya nag-explore at naagaw siya ng iba. Masasabi kong siya ang first love ko. Siya si Drew. Yung pangalawa naman is after pandemic, nag-Dubai until now, hindi pa siya bumabalik ng Pinas at ramdam ko, hindi naman siya ganun ka-loyal sa akin kasi nabasa ko sa cellphone niya one time noon, magkasama pa kami sa bahay na may minute siyang guy at may nangyari sa kanila habang kami pa at siya naman si June. Kuya E, mahilig po o madalas po mas bata sa akin ang mga nakakarelasyon ko. Hindi po kasi ako mahilig sa mas matanda sa akin. Dahil almost 2 years na akong trabaho bahay lang, feeling ko single naman ako. Kaya may time during weekends, umuwi ako sa province to visit house at linisin na rin kasi madalas wala pong nakatira. Pinapatransient rent ko kasi ang bahay ko. May time na naiinip ako kaya naisip ko mag-text high school mate at friend kong si Arnold to stay sa place niya para magkwentuhan din. Isang gabi, na-text ko siya. Brother, kumusta? Baka may kakilala kang masahista, parang masakit mga joints ko baka may kakilala ka. Sabi niya, oo, wait lang at message ko siya. After few minutes, nag-video call lang friend ko. Sabi niya, andito na siya. Punta kami dyan, ihahatid ko siya. Sabi ko, hindi ako sanay sa masahe at sa rate ng masahista. Magkano ba? Sabi niya, 300 lang pero dagdagan mo na lang mamaya para may pamasahe siya pa uwi. Kasi medyo malayo ng konti ang place ko sa barangay. Ako nakatira samantalang bayan sila manggagaling. After few minutes, tumating nga sila. Medyo awkward ako kasi gising pa ate ko sa kabilang bahay. Kasi magkahiwalay ang ancestral house namin sa pinatayo kong bahay sa harapan along main road. For sure, nakita niya yung bisita ko. Kuya, hindi kasi ako ladlad sa amin. Alam ng mga kapatid ko na ganito ako pero hindi nila alam na minsan may booking ako. Pinakilala ng friend ko sa akin yung masahista. Bata pa siya, 18 years old lang. Slim, matangkad sa akin kasi 5'6" lamang po ako. Siya ay 5'8" at moreno. May konting bigote, halatang teenager. Siya po si Eric. May dating siya kasi yan yung weakness ko, yung saktong looks pero may dating at lalaking-lalaki ang kulay. After few minutes, iniwanan na siya sa akin ng friend ko. Sinara ko ang pinto at nagready na ako ng foam at cover para dun niya ako imasahe. May dala po siyang
oil na parang may scent ng ginger menthol. Tinanong ko siya kung mag-uubad ako ng suot at sabi niya, t-shirt lang sir kahit wag na yung short. At ayun nga, sinimulan niya na akong masahihin. Hindi ko alam kung dahil type ko siya or what pero iba ang pakiramdam ko sa bawat hagod ng palad niya sa katawan ko. Suwabe ang masahe niya. After few minutes, tinanong niya ako, Sir, kumusta naman po yung masahe ko? Okay lang po ba? Kumusta po ang pakiramdam nyo? Sabi ko, okay naman. Ang swabe ng masahe mo. Masarap sa pakiramdam. Sagot niya, okay naman pala. Habang minamasahe niya ako, natanong ko siya kung matagal na siya nagmamasahe at anong age niya noon nag-start siya sa ganung trabaho. Sabi niya, mag 2 years pa lang po. Natanong ko rin kung may girlfriend na siya at ang sabi niya, nagkaroon pero wala na sila. After few minutes, tumahimik na ako at nakiramdam sa mga hagod niya kasi pinatihaya niya ako. Pati kamay at mga daliri ko sa paa, marahan niyang minasahe hanggang sa hita at legs. Natanong ko siya, nag-ES ka ba? Hindi po sir sagot niya. Sayang magpapa-ES sana ako. By the way, Kuya E, may unang experience na ako before sa massage parlor na may eksenang offer na ganun sa akin kaya alam ko ang ES. Tumahimik lang siya. After an hour or more, natapos na ang masahe session namin. Siguro dahil sa pagod kasi hindi biro ang magmasahe, ayun, humiga siya saglit at nag-stretching. Katabi ko siya at naamoy ko yung katawan niya. Amoy lalaki na may konting perfume. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko at hinawakan ko yung harapan ng short niya. Maumbok yun pero malambot pa siya. Pinisil-pisil ko ng bahagya at hanggang sa unti-unti itong lumaki na hindi ko in-expect kasi abot puso at diretsyong-diretso ang astig ng hubog ng kanyang paps. Binaba ko ang short niya at nasabi ko sa kanya na gifted ka pala. Tumango lang siya at hawak ang cellphone niya na pinapanood siya noon. Sineta ko siya, akala ko binibidyo niya ako. Yun pala, nanonood siya ng porn. At yun nga, ang sumunod ginawa ko ang dapat gawin, Kuya E, kasi feeling ko gusto din naman niya. Mabango ang kanyang paps at pati lato-lato niya ay nilantakan ko. Napapaliyad siya at hindi pa ako nasiyahan. Siguro dahil sa matagal na akong walang tsorba. Kaya yung kanyang paps ay napunta sa lagusan ko. Masakit. Ako ang gumagalaw. Ang tagal bago naipasok yun. Siguro parang virgin uli ako sa tagal na walang mapasok doon. Okay. Yung ulo ko ay nasa right upper shoulder niya at sunod-sunod niya na kinaldag. Kumaldag na siya. Nako, ramdam ko ang pagkislot noon. Hindi pa niya yung tinanggal at tinanayaan niya ko na sumabog din. Marami ang krema na lumabas sa akin sa kanyang puson kaya dali-daling bumangon at inalis niya ang galit pa rin niyang paps. Fast forward. After that, kumain kami ng dinner kasi hindi pa ako nag-dinner. Ayun, Kuya E, inabot ko sa kanya ang 300 na bayad sa masahe niya pero dahil nag-enjoy ako at may ginawa kami, dinagdagan ko at ginawa kong 1K. Pag-alis niya, hindi pa rin nawala sa isip ko ang katatapos lang na nangyari sa amin. After few minutes, tumawag siya at babalik daw siya kasi may naiwan siya sa bahay ko. Isang pouch na black na parang lalagyan niya ng pera at coins. After that night, nag-message ako sa kanya at sagot niya sa akin, di niya daw talaga yun ginagawa at straight siya. Sabi ko, pasensya na at hindi ko talaga napigilan. Minsan Kuya E, pala ang straight guy pag andun na sa kuweba, nag-iiba yung behavior. Kasi ramdam ko na enjoy naman siya at ang bilis ng sabog ng bulkan niya. Sabi niya okay lang naman pero next time, masahe na lang talaga kami. At ayaw niya na gawin na uli yun.
Kinabukasan ng reunion namin ng high school at minsan nagme-message pa rin ako basta parang feeling ko may connection na kami agad habang andun ako sa party. Nagre-reply naman siya ng okay po, sige po, ingat po. Makalipas ang isang linggo, nakabalik na ako ng Manila kasi dito ang work ko at madalas nag-uusap pa rin kami sa chat. Kumustahan hanggang sa naisip ko na maiksi lang ang buhay kaya nasabi ko sa kanya na nauhulog na ako sa kanya at gusto ko siya. Sabi niya okay lang pero hindi raw siya nagjojowa ng lalaki rin kasi babae ang gusto niya na makasama at isa siyang born again Christian at sinabi niya na kasalanan sa Diyos ang lalaki sa lalaking relasyon. Naintindihan ko naman yun kaya okay lang na ako lang ang may gusto at nasabi ko sa kanya para wala kaming tinatago sa isa't isa. Minsan sinasabi niya rin sa akin na kung okay lang daw ba na minsan sa bahay ko siya magstay pag andito siya sa Manila at sabi ko wala namang problema. Nung umuwi ako ulit sa aming province, sinabi niya sa akin na bigyan ko raw siya ng pasalubong at dinalihan ko naman siya at binigay ko sa kanya noon na nakita kami at nagpamasahe uli ako sa kanya. Pero hindi na raw namin pwedeng gawin ang ginawa namin last time. Nalungkot ako pero iniintindi ko na lang siya sa part na yon. Dahil nararamdaman ko na hindi talaga pwede maging kami kahit gusto ko na siya. Dahil doon ko nag-isip ako na parang wala talagang pupuntahan ang namagitan sa amin kasi aminin ko, umasa pa rin ako na baka soon matanggap niya rin ako. Lumipas ang isang linggo at gusto na ko na lang gawing alaala ang nangyari sa amin ni Eric kaya nag-message uli ako sa friend ko na nag-refer sa akin ng masahista at meron pa siyang ibang kakilala kasi may mga alibay na si Eric na pagod siya na parang umiiwas na siya kahit magmasahe lang. Hanggang minsan ginabi ako ng uwi ng province. Naisipan kong i-message ang friend kong si Arnold at sabi ko sa kanila ako muna magstay at may tao sa bahay ko sa province. Andun ang sister at mga pamangking ko kasi a-attend sila ng wedding. So masikip na kami. Okay naman sa friend ko at dun nga ako dumiretso. Pag uwi ko ng 11 PM, nun dumating ako sa kanila, may bisita siyang 2 bagets or teenager kasi 18 to 19 years old na sila. In short, hindi na sila minor. By the way, kuya, itong friend ko na si Arnold is may something din kasi marami siyang friends na basketball player na bagets pa. May chismis sa kanya ako naririnig pero deadma ako kasi buhay niya yun at mabait naman siya sa akin at sa mga bagets. Siya kasi ang naghahawak ng group ng basketball player. Anyway, balik tayo sa bagets na nandun sa bahay ng friend ko. Medyo naughty yung isa na bisita niya, si John, at yung isa narinig ko, Edward ang pangalan. Feeling ko pabuking sila ng kasama niya kasi ganyan ang mga kabataan ngayon sa province namin. Need ng pera kaya nagpapabuking sa mga pamintang kagaya ko o Becky. Biruan at harutan lang kami ng gabing iyon habang umiinom sila. Ako nanonood lang at nakikinig kasi di ko pa kasi sila kilala at inoobserbahan ko pa sila. Pero aaminin ko Kuya Ina, ang cute ni John. 6-footer pero 18 pa lang siya. May dimple, maganda ang ipin at kung titignan mo siya parang may kaya sa buhay. Nalaman ko na OFW ang mother niya at wala ang father niya. May time na tumitingin siya sa akin at parang gusto niya na galawin ko siya at may hawak siyang kondom. Pero di kasi ako ganun na agad-agad at nahihiya ako sa friend ko na gumawa ng ganun sa bahay niya. So around 1 AM na umuwi yung dalawa at nagulat ako nung hinatid namin sa gate yung 2 bagets. Si John, nilabas niya yung junjun niya kahit patay pa mahaba at medyo payat kasi nga di pa siya gising. Pinakita niya na parang sinasabi na sayang, gusto pa naman sana na magpalantak pero dinedma ko siya. Nung gabing yun parang pinagpantasyan ko si John. Hindi na nawala sa isip ko ang eksenang yun. Lumipas ang 2 weeks bago uli ako nakabalik ng province. As usual, after ko linisin ang bahay, nakarelax lang ako nood ng movie sa Netflix pero walang bagong upload kaya bored din. At during the night, naisipan ko uli mag-message sa friend ko na kay Arnold
Sabi ko, busy ka ba? Baka pwede uling tumambay sa place mo at baka pwedeng papuntahin mo uli yung cute na nakita ko last time na naughty. Sabi niya, si John, sige mag-text ako o if hindi sila busy. After few minutes, nag-text uli siya, sige punta ka na lang dito at papunta daw sila. So ayun, excited naman ako sa wakas, makikita ko siya uli. Pagdating ko, wala pa sila pero ilang seconds lang, dumating na sila. Bumaba ng tricycle at nagulat ako. Iba naman ang kasama niya. Pinakilala ni John sa akin ang kasama niya, si Steph. Hindi ko siya masyadong pinapansin. Pero parang nagpapapansin at halata mong pa-booking din. Nalaman ko na hindi pa pala sila nag-dinner kaya sinamahan ko sila doon sa kanto. Merong chicken with rice na mura lang per order. Nag-take out sila at sa bahay ng friend ko sila kumain. While waiting sa order, nagtatanong paunti-unti si John sa akin at nagpakilala ako kung anong trabaho ko at bakit madalas nasa Manila ako. Cute talaga si John, Kuya E, at my age, naramdaman ko na crush ko siya. Ang grupo pala nila ay mga basketball player kasi nakikita ko sa Facebook page nila. Inad ko kasi siya sa Facebook kaya nakita ko mga ganap niya sa buhay. Cute siya pero medyo na-turn off ako kasi parang alam niya na pwedeng mangyari at ask niya agad magkano daw ba ang ibibigay ko sa kanya. Naisip ko na ginagawa nila yon para magkapera kasi mga student pa lang sila at for sure kapos din ng allowance. May nabanggit din siya na need nila ng pambayad sa jersey sa basketball. Kahit turn off sa akin ng presyuhan, hinayaan ko na lang na sabihin na sabi ko bahala na mamaya. At sinabi niya sa akin na malaki daw ang kanyang pops. Sabi ko, to see is to believe. Sabay tawa. Pagkatapos nila mag-dinner, naisipan naman nilang uminom at si John mismo ang nagsuggest na sa bahay ko na lang kami uminom. Sabi ko okay lang naman since mag-isa lang ako. Sinabihan ako ng friend ko na si Arnold na mauna na kami at susunod siya pero hindi naman siya sumunod. Bumili kami ng maiinom at pulutan, then diretso kami sa bahay ko. Nauna akong bumaba kasi inalis ko muna ang CCTV sa front door para hindi makita ng sister ko sa kabilang bahay ang ganap kasi meron silang monitoring ng CCTV sa cellphone. Around 8 p.m. pa lang kasi yun at gising pa mga tambay sa labasan ng bahay ko. Andun ang elder brother ko sa kanto at nag-ask siya sino ang bisita mo. Sabi ko friend namin at susunod yung isa ko pang friend na si Arnold. Medyo awkward kasi hindi naman ako ladlad sa lugar namin at sa mga kapatid ko although alam talaga nila na ganito ang gender ko. Pero late bloomer nga ang lola nyo. Pagpasok namin sa bahay, binuksan ko ang TV at YouTube at sila na namili ng trip nilang music video kasi nga mga bagets, hindi ko masyadong trip ang type of music nila pero okay lang naman sa akin kasi I have to adapt. Hindi pa nangangalahati ang iniinom namin. Nag-message niya sa akin si John at sabi niya, tara na, sa taas na raw kami at dalawa silang sabay. Sabi ko ayoko ng group trip kasi hindi ako sanay. Mas gusto ko intimate at dalawahan lang para romantic in a way. Lalo type ko si John, gusto ko kami lang dalawa. Yung kinakabahan ako kasi parang sanay na sanay yung tong dalawa kasi parang namamakla nga sila. Pagpasok namin ni John sa room ko, inopen ko ang aircon at dim light. Naiwan sa baba si Steph kasi nga ayoko ng group trip. Ang bilis niya, gusto niya diretso agad doon sa paglantak ko sa kanyang pops na naka-standing ovation na. Again, turn up ako sa ganun. Eksena na parang wala man lang intro at rekta agad. Talagang L na yata siya dahil nakainom na. Pero ako parang hindi masyadong ginaganahan kasi ayoko talaga ng ganong paspasan. Nung una gusto ko kiss ang lips niya pero nakiliti daw siya kaya lantakan ko na lamang daw ang kanyang pops na medyo basa na. Habang ginagawa ko yun, sinabayan niya rin ng indayog kaya na-choke ako. By the way, hindi naman pala ganun kadak si John, parang
regular lang din kasi nakain ko ng buo pati lato-lato niya. After ilang minutes, mabilis ang pagsabog ng kanyang bulkan sa aking bibig pero dinura ko yun sa towel. Ramdam niya na hindi ako masaya at hindi pa solve kasi parang napilitan na lang ako. Pagkatapos niya magtaas ng short, sabi niya, "Huwag ka muna bumaba, paakyatin ko si Step." "Malaki yun, mag-enjoy ka for sure." Sabi ko, "Okay." Nakaka-turn off si Jan, yung crush ko before, napalitan ng umay at nang pumasok si Step sa room ko, doon ko lang napagmasdan na may tsura din pala tong bagets na to at chinito na parang Japanese or Korean yung looks niya. Medyo kulot ang hair niya. Sabi niya sa akin, "Tabi tayo sir sa kama." So humiga siya at inintay niyang ako ang magtanggal ng kanyang short. Pagbaba ng short, napansin ko na may kalakihan nga at kahit hindi pa naka-standing ovation. Maganda rin ang hubog kagaya ng kay Eric na masahista pero maputi ang kay Step at mahaba din. Abot pusod ang kanyang paps. Tama nga si John, Kuya E. Dax nga ito. Inuno ko siyang kiss sa lips na hindi naman siya nag-refuse. Tapos diretso sa lips niya na halata mong bagets kasi parang now pa lang pinamumukulan ng lips. Enjoy ko yon hanggang sa hinawakan ko ang kanyang paps at tuluyan nang lumitaw ang kabuuan noon na lalong nagpa-excite sa akin. Hinawakan niyang lips ko na aminado ko na yun talaga ang kahinaan ko. Pag nahawakan o nadampian ng lips ang lips, iba yung sensation. Sobra kong in-enjoy ang oras na yun. Bigay todo kami pareho at sobrang L namin. Sa pangalawang pagkakataon ay may nakapasok sa aking lagusan. As usual, meron na naman akong bleeding tulad nung kay Eric kasi nakita ko sa towel ng pinunasan ko siya after niya na pumasok. At sa loob nga yun ay sumabog ang bulkan. Pagkatapos nun naligo at naglinis kami. Then, pahinga ng konti at kwentuhan kasi umakyat na rin si Jan. Inabutan ko ng bayad pero mas malaki ang binigay ko kay Step. Compare kay Jan na hindi ko talaga nagustuhan masyado kasi turn off ako sa experience ko sa kanya. Guwapo nga pero ganun pala. Minsan may compatibility issues. Para sa akin, compatible kami ni Step pagdating dun sa bed. Sweet si Step kasi nag-embrace pa siya sa akin bago sila umalis ng place ko. Siguro dahil wala na akong makitang chance kay Eric na masahista, kaya kay Step na baling ang atensyon ko. Bumalik na ako kinabukasan sa Manila at nabasa ko message ni Step na sana daw pumunta siya bago ako bumalik na Manila at namimiss niya raw ako. Sabi ko, magkita na lang ulit kami next weekend. So it happens na ulit na naman ang ganap sa aming dalawa. This time mercenary position naman and he kisses me habang pumasok siya. Sobrang saya ko that night at parang napopol na ako sa kanya kaya mabilis na sumabog ang bulkan namin. By the way, Kuya E, hindi niya tinanggap yung inabot ko sa kanya last time. Tago ko na lang daw at may pera pa naman siya. Sa ngayon po, 3 na silang nagme-message sa akin. Nangungumusta kung kailan uli ako babalik ng province. Si Jan na crush ko dati pero na-turn off na ako. Si Step na hindi ko pinansin nung una pero mas okay pala at si Eric na masahista na may messages. Kailan daw ulit ako magpapamasahe? Sabi ko, pag umuwi na lang ako ulit ng province. Sulat uli ako, Kuya E, kung anong pwedeng mangyari sa amin kung maging kami ba ni Step in the end o L lang ang lahat sa amin. Maraming salamat, Kuya E, at sana mabasa mo at mailathala ang karanasan ko sa province. More power po, Jay. Ayun o. Abangan po natin ang kwento ni Jay at syempre ano ba mangyayari sa kanila ni Step. Ayan. Sana naman sundan nyo rin agad yung mga letters nyo. No? Kasi ito medyo matagal na rin itong nasend. No? Ngayon ko lang din nabasa. Muli po, maraming salamat po sa